Welcome back sa ating YouTube channel, Nate Vlog TV. Wala akong internet kasi yung aking kable maikli. Hindi to aabot doon sa router. Nandito ako ngayon sa may dining area. Dito ko nilagay yung PC ni Kuya Adler. Yung kable ko, 2 metro lang yung haba. So, anong gagawin ko para makakonek ako sa internet? So, nung nakarang araw, bumili ako nito. Subukan natin itong TP-Link AC600 Nano Wireless USB Adapter. Ang kanyang category ay AC. Yung kasing mga unang Wi-Fi dongle na kung tawagin, meron tayong G, saka yung N. Yung G, yung mabilis naman siya, kaso hindi siya ganun kalakas yung kanyang bandwidth. Unlike yung N, mas mabilis yun. Ito, AC, ang category niya, mas mabilis to. So, ang kanyang connecting speed ay 433 Mbps, megabit per second on 5G, 200 Mbps on 2.4 GHz. Yan. So, ito yung kanyang specification. Kung bibili niyo yan, meron to sa PC Express sa Monumento. Shoutout sa PC Express Monumento. Bekenemen. Ang halaga nito, wala nyo kung magkano. Ang halaga niya ay 500 pesos lang. Yan o, murang-mura. Meron siyang 1-year warranty. Saka 1 week outright replacement. Tago nyo na yung resibo kasi yan, pag hinanap yan, nasira. Papakita nyo yun, proof of purchase. Hindi yan tatanggapin kung walang resibo. So, buksan na natin itong ating TP-Link. Bluetooth. Ay, hindi pala. Sorry. Wi-Fi dongle. Gamitan natin ng side cutter. Yan. Kung nagkatanong, pwede nyo itong gamitin sa laptop na walang Wi-Fi, desktop na walang Wi-Fi. So, plug and play lang naman to eh. Hindi na kayo mahirapan. Mahirapan lang kayo mag-commute. So, napakadali. Ito yung laman niyan, box niyan. Meron pa yatang driver o DVD driver niya. Okay? Tapos yung kanyang user's manual. Yan. So, yan. Ito yung kanyang laman. Kukonect nyo lang naman yan sa vacant USB slot. Buksan natin. Yan. Ganyan lang siya kaliit. Iba kasi, ang category nun, category N. Ito, category AC. May mas mataas dito, guys, yung AX. Yun yung pinakamataas. Okay? So, ito yung sumunod sa pinakamataas. Medyo may kamahalan si AX. Kasi yun yung mga pang-gaming category. So, lagay natin sa USB slot kahit saan dito. Saan kayo masaya? Doon kayo maglagay. At supported niya yung Windows 10 at Windows 11. So, Windows 10 and 11 compatible naman to. Pero itong ginagamit nating unit, ano ba to? 11 ba to? Windows 10. So, check natin sa ating device manager kung na-detect yung ating Wi-Fi dongle. Dito sa ating networks. Ayun, na-detect na siya. So, wala na kayong gagawin. Hindi nyo na kailangan install yung DVD driver niya. So, okay na to. Nandiyan na siya. So, gagawin nyo lang, kukunin natin yung password ng ating Wi-Fi. So, ito yung ating internet, yung Globe at Home. Connect tayo. Pero hindi ko sa inyo papakita yung password ko kasi baka malaman ng mga kapitbahay natin. Mayari ako.
Ayun, connected na siya. Okay, subukan natin mag-open ng YouTube. Okay na, gumagana na. Yung signal niya malakas din naman. Hanapin natin yung channel natin, Nate Live TV. Ito, yung ating YouTube channel. Pasensya na, hindi kaganda ng ating monitor. Tagal na pala tong vlog na to. Okay na. So, check natin yung kanyang speed test. Speed test natin kung gaano kabilis. Okay ah. Matulin din siya. Yung internet namin dito, ang plan namin ay nakalimutan ko. Ang plan ng internet namin dito ay 100 Mbps hanggang 200 Mbps. Subukan natin mag-speed test kung gaano kabilis. Ang gamit ko ngayon dito ay Edge, Microsoft Edge. Ito yung successor ng Microsoft Internet Explorer. So, go natin kung gaano kabilis. Nakalimutan ko na naman yung microphone ko. So, sabi nila mas mabilis daw kapag Chrome. Kaya subukan natin. Yung kanyang latency 5 milliseconds. So, average, mabilis siya. Yan. So, subukan naman natin ngayon sa Google Chrome pagkatapos. So, yung kanyang top speed ay 57.81 download Mbps or megabit per second at yung kanyang upload ay 99.75 Mbps. So, mabilis na siya. Decent speed na siya. So, test natin sa Microsoft sa ating Google Chrome. Bagal kasi itong PC. Hindi ko pa ito na-upgrade ng SSD. Naka-hard drive pa rin siya eh. Alam niyo naman, pag naka-hard drive, bagal. Check natin sa ating speed test. So mamaya bigyan natin ng verdict kung gaano kaganda yung kanyang takbo o yung kanyang speed. So latency niya ay 6 milliseconds, medyo tumaas ng konti. Pag in layman's term, pag mataas ang latency o yung ping, mababa ang connectivity niya, medyo mabagal. So 63.43 ang kanyang download speed into Mbps. Check naman natin yung kanyang upload kung gaano siya kabilis. So, pumapalo siya ng 100 plus
Pero siguro mga average na to, mga 80 plus. Yan. So, tama, mga 80 plus. Tumilaok na naman si Chicken Joy. So, ibang Chicken Joy yun. Okay. So, upload niya is 86.3. So, i-compare natin kay Edge. 77.9. Ito, 67.93. Kulit talaga nung manok na yun. So, mas hamak na, mas mabilis si Edge compare kay Chrome. Pero ang kanyang upload kay Chrome mas mataas. So, hindi naman sila nagkakalayo. So, ang verdict natin dito, mabilis naman itong si TP-Link AC600 kung bibili nyo. Sulit na yan sa halagang 500. Kung bibili kayo ng mas mabilis dito, yung AX category. Medyo mahal yun. Medyo may pagka-pricey. Mga nasa 1,300 mahigit yun. O sabihin natin mga nasa 1,500. Mahal na yun sa 1,850. Okay yun. Pang gaming mode na yun. Mababa ang kanyang latency. Around mga 4 to 3 milliseconds. Hanggang 2. Depende yon sa inyong gadget. So, okay naman to. Wala naman ako masabi. So, ang bibigay ko na grade dito ay from 1 to 10. Sabihin natin mga 7. Okay. So, decent speed. Affordable na siya. Wala na kayong hanapin. Saka napaka-compact. Yung kanyang specification, kita nyo ba? Hindi ko makita eh. Yan. Okay. Check nyo lang sa gilid dito. Pero hindi ko maano. Siguro. So, specification niya, basahin ko na lang. Yung kanyang specs ay standards IEEE 802.11. Ang category niya ay N. So, 2.4. So, ibig sabihin, kapag ang kanyang connection ay 2.4, category N pa rin siya. Pero kung gagamitin nyo ay yung kanyang category 5 o Wi-Fi 5 is AC siya. So, di hamak na mas mabilis. So, meron siyang LED status, meron siyang security WEP. Discuss ko na lang yan siguro sa susunod. Yung WPA/WPA2 WPA/WPA2-PSK. Tapos meron siyang yung dimension niya kung gaano ka laki siya o kaliit. Okay? So ito yung tinatawag nila na AC600 Nano Wireless USB Adapter Archer T as in Tango 2U Nano. So ito yun. So nagbabalak bumili, sa PC Express ko lang ito nabili sa halagang 500 pesos with 1 year warranty and 1 week outright replacement. So murang-mura na to. Sa USB 2.0 siya kinakabit. Pwede rin sa USB 3.0 o 3.1. Backward compatible naman yon. So wala naman problema. Okay? Hanggang dito na lang ang ating maikling video. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At ingat po kayo palagi and God bless. See you in my next vlog. Goodbye!